Hey guys! Magandang umaga! Welcome back po dito sa aking YouTube channel. So, mainit po nating update ngayong araw ay pumapatungkol po dito kay Atasha Mulak na kung saan ay huli kam araw po ito ka-OG and of course sa pagpatuloy na pagsuporta sa GMA7 ng mga legendary guides. So, alam naman nating lahat na big deal yan dahil nga sa issue na kinakaharap po ngayon. Yung pag-renew nga po ng kontrata ng GMA kay Bossing Vic Soto, big deal para sa iba kasi halatadong business is business lang itong GMA Network, and the same time ay dapat hindi na raw po ito hinayaan ni Bossing na mangyari. Sana nilipat na lamang ng tuluyan sa TV5 ang kanyang sitcom. But anyway guys, before natin yung pag-usapan, ay sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa akin channel, maaari niyong pindutin na subscribe button and notification bell para mag-updated kayo sa mga susunod nating mga balita. And ngayon naman nga ay simulan na po natin ang ating pong balitaan. And unahin po natin pag-usapan ang total views ng TVJ kahapon na umabot na po ng 1 million plus. So sobrang nakakatuwa at nakakataba po ng puso. Kaya naman guys, sa mga patuloy na sumusuporta sa TVJ, maraming salamat po sa inyo. And of course, walang humpay na congratulations sa TVJ and congratulations in advance sa TVJ para po sa kanilang laban sa titulong Itbulaga, dahil naniniwala po tayo na they deserve to win the title of Itbulaga para ay maipagpatuloy po ang legacy nito. So, unahin nga po muna natin itong sa TV5 Philippines na kung saan, kung makikita nyo nga po dito, this live stream recording is not available. Naka-private na po kasi yan, pero at least nakuha po natin ang datos na ito ka-OG kahit mag-aalas 5 ngayon ng umaga. Nananatili na nakuha natin. Minsan po kasi guys, kapag na-save ko po ito, naku, 2 hours pa lamang, pag hindi mo agad na screenshot ay talagang wala na. So maswerte po tayo na nakapag-update pa rin. Meron nga po silang 150,000 views guys, total views po yan sa TV5. Hindi na kasi nadagdagan dahil nga sa naka-private na po sila. Samantalang sa TVJ YouTube channel, as of mag-aalas 5 nga po ng umaga ay meron po silang 306,000 views. Sa TV5 Facebook page naman ay meron tayong 326,000 views. Maraming salamat. And sa TVJ Facebook page, 326k din. And kung ating ito total po lahat-lahat yan, yung Facebook at YouTube na data para sa araw po na ito ay pumalo po ng 1 million live views count ka-OG. 1 million plus mahigit ka-OG actually. So maraming salamat. Kasama na po dyan ang mga team replay. Samantala, narito naman ang napakakulit na pagbati ni Maine Mendoza para po kay Alan K na birthday. So ayan, Ma'am Alan, happy birthday! Nakakatuwa yung picture na napili nito si Maine Mendoza. Talagang hanggang sa social media, komedyante pa rin. At eto nga po ay nananatili, ay ginamit po ng TVJ na memes and in-upload na rin po yan nila sa kanilang social media, and tuwang-tuwa naman po ang mga netizen. And sa mga mahirap pong patawanin na masyadong seryoso sa buhay, nako, baka mabilis po kayong tumandaan niya na meron kasing mga comments na kung saan ay pinagkakatuwaan na lamang daw nila itong si Mama Alan. Huwag kayong mag-alala dahil okay lang po yan kay Ma'am Alan. Dahil ganyan na po sila noon pa man, and love language po kasi nila yan kay Alan K. So, wag po masyadong seryoso sa buhay. Yung tipong sa sobrang matured nyo, ang hirap nyo na pong pasayahin. Baka tumanda po kayo niya ng maaga. Anyway, pag-usapan naman po natin itong video ni Atasha Mulak na kung saan sa sobrang bait daw po ng mga legendary gods, ayan. At sa kabila po ng nangyari, of course, may kasuhan nagaganap, labanan, ka-OG sa noon time.
at network ka-OG dahil nasa TV5 na po ang TVJ, and marami na po ang nagsipag sa albalutan at hindi na nanonood sa GMA Network, nananatili. Sa kabila po ng lahat ng ito ay nakasuporta pa rin daw ang mga legit recads ng TVJ po sa GMA Network. Makikita daw po kasi dito sa background ni Atasha, ayan, may nakabilog pa po na kung saan kitang-kita po ang 24 oras. So, kitang-kita po dito sa video. And, mga tawang-tawa naman po ang mga legit recads sa video po na ito ni Atasha Mulak. So, kayo ba guys, anong inyong masisay patungkol naman po sa usaping ito? Pa-comment lamang po dyan sa baba. Samantala, sabi ni Sir Roy Michano Mocol sa kanyang comment, magandarang umaga po pala sa inyo and shout out. Ano daw, Miss Gandara? Hindi daw naaapektuhan? Kaya pala apela ng apela nung i-cancela ang registration nila ng IPO. Kaya pala si Paulo Contis tahol ng tahol. At yung attorney, habol ng habol. So ayun na nga ka-OG, hindi raw po naaapektuhan sa issue ang mga TAPA, EB defenders, mga advertisers, hindi daw naapektuhan po ang Itbulaga, ka-OG, pati mga host, masaya lang. So, paano kayang hindi naapektuhan kung paglabas pa lamang po ng issue or paglabas pa lamang po ng balita na panalo ang TVJ sa IPO, kumahol na po agad sila Paulo Contis. Hindi pala naapektuhan yung mga host. Masaya daw pala. Kaya pala kahit masaya ang kanilang galawan, kitang-kita po na deep inside ay malungkot po sila. Basang-basa po ito ng mga tao sa kanila. At kung ang mga advertisers hindi po naapektuhan sa kanila ka-OG, bakit itong Tape Inc. ay habol ng habol, apila ng apila? Or should I say, patuloy pa rin nilang ginagamit ang titulong Itbulaga? Kung hindi naman pala maapektuhan ng advertisers kahit magpalit po sila ng pangalan. Kung sila po ay kampante na mananatili po ka-OG na ang suporta ng mga tao sa kanila kahit ano po ang kanilang titulo ay patuloy pa rin. Malamang ka-OG ginamit na po nilang Itbulaga para makaipon sila ng followers, ng fans. Kaya napakaganda na ipatigil po ito agad-agad kung maaari, mabilis na maipahinto ng TVJ ang Tape Inc. sa paggamit ng titulong Itbulaga para hindi na po namamanipula ang mga tao. Pero yun nga, sayang dahil medyo tumatagal na nilang ginagamit and napapakinabangan na nila. Nakahakot na po sila ng fines sa pamamagitan ng paggamit ng titulong Itbulaga. Samantala, sabi naman dito ni Sir David Baltero, dapat ngayon na. Naku, wag po kayong mag-alala. Yan din ang sabi ko, bakit sana ngayon na nila palitan. Wag na antayin ng 2024. Pwede naman kasi ngayon na. Lalo pa tong nakaraan pa po ito. 1 week o lagpas 1 week na nga po nakinan sila ng IPO ang kanila pong trademark. So, dapat ngayon na nila tigilan ang paggamit ng titulong yan. Sabi naman ni Ems Rems Vlog, magandarang umaga. Maniniwala lang ako at matutuwa kung hindi na talaga sila mapapanood sa tanghali. Nako, yan po ang the best. Bukod po sa sana matanggal na or wag na nilang gamitin, mas the best pa rin yung wag na silang umere. Magsara na lamang sila, wag na silang mag-show, para tahimik po ang mundo ng mga legit lover cats. Anyway, sabi naman po dito, pero sa palagay ko, nandyan pa rin sila. Mag-change title only sila. Pero dapat lang, legit lover cats ako. Thank you so much, Miss Rems Vlog. Samantala, sabi naman ni Jojo Eneres, magandang umaga. Ano bang pinagmamalaki ni Pusit Doctolero? Yung magic buwayan niya. So, ayun nga ka-OG kasi may kumakalat na article na management daw po ang nagkansela sa promo guesting nila Ate V dito po sa EAT. Pero, ang totoo naman daw po niyan ay si Miss Suzette Doctolero ang siyang nagpakansela talaga noon. Nung guesting, mapapanood pangaraw po ka-legit recads na masayang ina-announce nila bossing, natatapak po sila Ate V
sa EAP. And itong mga kalaban ay sadyang gusto lamang daw pong siraan ang TVJ, pero sala naman daw. 'Di ba nung nakaraan binalita po natin yan, yung nakalagay po sa isang article na TVJ daw po ay nag-cancel or ang management decision ang pagkansela ng kanila pong promo guesting sa EAP. So paninira lang daw po pala iyon. Hanggang dito ba naman sa promo guesting, gusto pa ring siraan ang TVJ? Samantala, sabi naman ni Armando Avari, hanga ako kay Beauty Gonzales, marunong makibagay at rumespeto sa kapwa. Di tulad ng iba dyan na pinasikat ng TVJ or ng Itbulaga na ngayon ay makapal ang mukha na matapos magkapangalan gawa ng TVJ Itbulaga ay mariringgan mo pa ng maanghang na salita laban sa nagbigay sa kanila ng break sa show business. So wala pong utang na loob ang tawag po doon, Sir Armando Avari. And totoo naman po talaga guys, without TVJ, without Itbulaga of Henyo Master Joey De Leon, ay hindi naman po talaga magkakaroon ng break ang Tape Inc. Hindi po sila yayaman ng ganyan, and balamang ligwak na po agad sila unang taon pa lamang. Kaya tama po ang buong kasabihan, kapag binigay mo ang iyong daliri, kukunin po nila ang iyong buong kamay. So yun lang po muna para sa umagang ito mga ka-Legitary Gods ang atin pong update. Don't forget to click the subscribe button and the notification bell para maging updated po kayo sa mga susunod nating balita na may kinalaman sa TVJ and the Legitary Guides.